Magandang hapon po sa inyong lahat. Nais ko po sana munang i-share itong aking na-experience regarding po dito sa flood control. Para po sakaling makatulong para maibsan ang laganap na pagbaha sa atin. So itong idea ng flood control neto ay nakita ko po doon sa Biliran Islands last year nung kami ay nagbakasyon doon. So maliit lang ang flood control nila, seawall ang tawag. Pagka high tide, kung salpukin ng alon halos dagpas. Pero pag low tide, tinitingnan ko wala man lang na babakbak. So nagtanong-tanong ako, malalaki po palang bato ang ginamit doon sa seawall na nakapaloob doon sa mismong flood control at wala pong bakal. So yung seawall nila nalalakaran din pero maliit siya. Hindi rin po nadadaanan ng mga motor, bike nakakadaan. Ngayon inimprove ko na lang po ang design ko kasi gusto ko po mas kayang hakbangan ng senior kasi kami po mga senior mahihina na po ang tuhod namin. Kung kami aakyat pa baka kami matumba pa. Ito po kasing seawall na ito o flood control na i-design ko user friendly, pwede ring maintenance free at pwede ring makatulong dito sa ating environment. At in-improve ko na lang din po, nagpalagay po ako ng kawayan dyan sa aking design kasi po ang kawayan napakalaki ang paghanga ko dyan. Noong isang taon nagpatulong sa akin ang aking ama na magtanim ng kawayan sa gilid ng sapa kasi ang kanyang lupa po ay unti-unting tinitibag ng baha tuwing lalaki ang sapa. Nung nabuhay na po si kawayan, up to now 54 years na at ako naman 64 years na ngayon, ay ang kawayan still intact. At napakaganda pong tingnan. Wala pong kabawas-bawas ang tibag. Nung sinusuri ko yung ugat ng kawayan talagang talo ang mga iba-ibang klase ugat diyan. Kahit buko po siya talo. Hindi ko po nire-recommenda ang pagtatanim dito ng fruit bearing trees kahit na po ito napakikinabangan agad.